Nung una, akala ko ay kung ano ang pinagkakaguluhan nila dito. Kaya naman, naglakad ako, sumilip at nakiusyoso na rin. Ito nga ang nabuglawan ko, ang fire dance performance. Sadyang kinagigiliwang panoorin ng mga turista at ng mga bumibisita sa mga beaches kagaya dito. Napansin kong madami ang nagpi-perform kumpara noon na 1 hanggang 2 lamang sila. Habang tumatagal nga ang performance sa saliw ng apoy ay dumarami na rin ang mga nanunood. Talaga namang mapabata o matanda, may ngipin o wala ay tuwang-tuwa. Kasabay nito ay may mga naliligo rin sa dagat. Hindi nila alintana na talagang madilim na. Ang mga mas piniling maglunoy at maglangoy sa ilalim ng tubig at ng karimlan. Pati si Jillian ay hamit at ayan at gusto ay sa baba pa kami pumunta. Well, mas maganda nga naman at heto't kitang-kita na natin ang fire dancing. Subalit mga bata, pakatatandaan, huwag na huwag itong gagayanin. Huwag kayong maglalaro ng apoy. Last time na sa Boracay naman kami pumunta ay sadyang may paganito rin sila. Subalit nalaman ko na hindi naman pala talaga sa Pilipinas nagsimula ang ganitong fire dancing. Sa kabila ng sikat na nga rin itong pagtatanghal sa mga kilalang beaches dito sa ating bansa, kaya sa El Nido, Boracay, Siargao at syempre dito sa Puerto Galera. Bagamat hindi ito orihinal na nagmula sa Pilipinas, naging bahagi na nga ito ng lokal na kultura ng turismo. Pero saan nga ba talaga nagmula ang fire dance? Ang fire dancing or fire performance ay unang umusbong sa mga Polynesian cultures, particular sa Samoa and New Zealand. Sa Samoa ay kilala nga ito bilang Ailaw, isang tradisyonal na sayaw ng mga mandirigma kung saan gumagamit sila ng mga apoy na umiikot sa dulo ng mga sibat o stick bilang pagpapakita ng lakas, disiplina at kasanayan. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang estilo nga ng fire dancing ay naging bahagi ng Polynesian luau shows at unti-unti na nga itong kumalat sa mga bansa sa Asia, kabilang na nga ang Pilipinas bilang bahagi ng mga cultural fusion performances at tourism entertainment. Malaunan, maraming Pilipinong kabataan mula sa mga coastal areas ang natuto, nagsanay at talagang gumaling sa sining ng fire dancing. Ito ay nagsilbing hanap buhay para sa ilan at pampasigla sa gabi para sa mga turista. Mas kamangha-mangha sa dilim, relaxing vibe sa tabing dagat, and of course, tourist attraction. Sadyang iba yung pag-iingat nga lamang ang kinakailangan ng bawat performers bago ito matapos.